Sa likod ng matamis na tinig at ningning ng spotlight, may isang kwento ng puso. Si Asia's Queen of Songs, Pilita Corrales, na bihirang mabunyag sa publiko. Isa itong kwento ng matinding pag-ibig, hindi inaasahang pagkabigo, at isang laban ng isang inang handang isugal ang lahat para sa kanyang mga anak. Narito ang detalye sa buhay pag-ibig ni Asia's Queen of Songs na si Pilita Corrales. Ang mga lalaki sa buhay ni Pilita Corrales. Isang kwento ng pag-ibig, pasakit at pagbangon. Noong 1950s hanggang 60s, kasagsagan ng pagsikat ni Pilita Corrales sa Australia. Mula sa pagiging bahagi ng duo na Pilita and Jackie sa Sydney hanggang sa kanyang solo career, unti-unti na siyang kinikilala sa larangan ng musika. Doon rin niya nakilala ang kanyang unang asawa, isang banyagang lalaki na ayon sa ilang ulat ay isang Spanish-Australian businessman na nagngangalang Jose Blanco. Isang may kaya, edukado, ngunit may sariling pag-iisip sa buhay at pamilya. Nagsimula sa malalim na pagkakaibigan ang lahat. Sa bawat pagtatanghal ni Pilita, palagi siyang naroroon. Sumusuporta, nagbibigay ng bulaklak at tahimik na humahanga. Hindi naglaon na uwi ito sa isang pag-iibigan. Ikinasal si Pilita at Jose Blanco at sa kanilang pagsasama ay isinilang ang kanilang anak na si Jackie Lou Blanco noong February 11, 1964. Ayon sa mga lumang panayam ni Pilita, sa kabila ng masayang simula ng kanilang pagsasama, hindi naging madali ang buhay may asawa sa piling ng banyagang asawa. Habang si Pilita ay patuloy na lumalaban sa kanyang karera, si Jess naman ay mas gusto ng tahimik na buhay, malayo sa mata ng publiko. May tensyon na sa pagitan nila dahil sa magkaibang pananaw sa pagpapalaki kay Jackie Lou at sa uri ng buhay na nais nila para sa kanilang pamilya. Sa mga lumipas na taon, lumala ang sigalot sa pagitan ni Pilita at ng kanyang asawa. Ngunit, tiniis niya ito alang-alang sa kanyang anak. Hanggang sa dumating ang puntong, hindi na niya kinaya ang sitwasyon. Nagdesisyon siyang makipaghiwalay. Sa gitna ng kanilang legal separation, isang trahedya ang yumanig sa puso ni Pilita. Ayon sa kanyang salaysay, dinukot ng kanyang dating asawa si Jackie Lou at dinala ito sa ibang bansa, taliwas sa kanyang kagustuhan. Hindi ito basta-bastang alis lamang. Ang masaklap, ginawa ito ng kanyang asawa nang walang paalam at labag sa kagustuhan ni Pilita. Bilang isang ina, ito na marahil ang isa sa pinakamasakit na kabanata ng kanyang buhay. Patago niya itong hinanap. May mga pagkakataong pinipigilan siyang makipag-usap sa sariling anak. Ayon sa ilang mapagkakatiwalaang sources at panayam mismo kay Pilita, pinagpuyatan niya ang bawat pag-asang makuha muli si Jackie Lou. Gamit ang kanyang koneksyon, abogado at tulong ng mga kaibigan sa industriya, lumaban siya sa legal na paraan. Matapos ang pakikipaglaban, nagtagumpay si Pilita na mabawing muli si Jackie Lou. Sa mga panahong ito, unti-unting nabuong muli ang kanilang relasyon bilang mag-ina. Piniling manirahan ni Jackie Lou sa piling ng kanyang ina at dito na rin niya piniling buuin ang kanyang sariling pangalan sa mundo ng showbiz. Sa mga panayam, palaging puno ng respeto at pagmamahal si Jackie Lou kay Pilita. Alam niya ang mga sakripisyo ng kanyang ina at kung paano ito lumaban para sa kanya. Matapos ang unos ng pag-aasawa at matinding pakikipaglaban para sa kanyang anak na si Jackie Lou, muling tinuruan ng tadhana si Pilita Corrales na magmahal. Sa pagkakataong ito, isang binatang aktor ang nakapukaw ng kanyang puso, si Eddie Gutierrez, isa sa pinakasikat na leading man ng kanyang panahon. Hindi inaasahan ang kanilang pag-iibigan. Si Pilita, isang batikang mga awit, at si Eddie, isang gwapong aktor na hinahangaan ng marami. Tulad ng mga klasikong awitin ni Pilita, dumaan ang kanilang kwento sa tamis at hinagpis, ligaya at pagsubok. Nagkakilala sina Pilita at Eddie sa isang okasyon sa industriya ng showbiz. Si Eddie noon ay kasagsagan ng kanyang karera bilang matinee idol, habang si Pilita ay muling bumangon mula sa personal na trahedya. Sa likod ng kamera, unti-unting nahulog ang loob nila sa isa't isa. Ayon sa ilang panayam, nag-ugat ang kanilang ugnayan sa pagkakaibigan at mutual respect. Si Eddie ay humanga hindi lang sa ganda ni Pilita, kundi sa kanyang katatagan, karunungan at pagiging ina. Si Pilita naman ay nabighani sa kabaitan at pagiging responsable ni Eddie.
isang lalaking may pangarap at dedikasyon. Sa kanilang pagmamahalan ay isinilang si Ramon Christopher Gutierrez, mas kilala ngayon bilang Monching, noong 1971. Ang pagkasilang ni Monching ay isang bagong kabanata sa buhay ni Pilita. Itinuturing niya itong isa sa kanyang mga pinakamatibay na inspirasyon. Sa kabila ng kasikatan ni Eddie at ng kanyang kabataan, ginawa niya ang kanyang bahagi bilang ama kay Monching. Gayunpaman, hindi rin naging permanente ang kanilang relasyon ni Pilita. Hindi nauwi sa kasal ang relasyon ni Pilita at Eddie. Ayon sa mga panayam kay Pilita, hindi ito dahil sa kakulangan ng pagmamahal, kundi dahil sa mga pangyayaring hindi na nila kayang pigilan. Kasama na rito ang mga pagbabago sa personal na buhay ni Eddie at ang kanyang mga bagong responsibilidad sa pagpasok niya sa iba pang relasyon. Sa mga sumunod na taon, kahit na hindi sila romantically involved, napanatili ni Pilita at Eddie ang maayos na ugnayan para sa kanilang anak. Si Eddie ay naging bahagi pa rin sa buhay ni Monching, lalo na noong lumalaki na ito at pumasok sa showbiz. Madalas makitang magkasama sina Pilita at Eddie sa mga family gathering at sa mga programa kung saan present si Monching o ang kanyang anak kay Lotlot de Leon na si Janine Gutierrez. Ang respeto sa pagitan nila ay nananatiling buo. Si Pilita ay nananatiling isang haligi ng pamilya at si Eddie ay naging supportive bilang ama, lalo na sa paglaki ng kanilang mga apo. Lumipas ang mga panahon sa gitna ng kasikatan, pagiging ina at walang humpay na paghahanap ng balanse sa kanyang buhay. Muling kumatok ang pag-ibig sa puso ni Pilita Corrales. Ito ay sa katauhan ng isang Carlos Lopez. Si Carlos Lopez ay isang negosyante at retiradong diplomat na kilala sa ilang social at philanthropic circles sa Cebu at Manila. Isang edukado, tahimik, ngunit maginoo. Si Carlos ay hindi galing sa showbiz. Bagkus, sa mga charity events, fundraisers at concerts lang sila unang nagkakilala ni Pilita. Ayon sa mga taong malapit sa kanila, hindi agad bumigay si Pilita sa panliligaw ni Carlos. Hindi kilig ang ginamit, kundi paggalang. Sa bawat bulaklak, paanyaya at pagbisita, mas pinatunayan ni Carlos na kaya niyang mahalin si Pilita hindi bilang icon, kundi bilang babae. Isa sa mga katangian ng relasyong ito ay ang katahimikan. Hindi ito ginawang tampok sa mga tabloid. Walang TV interview na inamin nila na kami na. Ngunit sa mga piling kaibigan, hindi lingit ang lambingan at alagaang namamagitan sa dalawa. Madalas silang makitang magkasama sa mga private events at social gatherings. Si Carlos ang laging nasa backstage tuwing may concert si Pilita. Siya ang nauunang bumati ng good luck at huling yumayakap ng I'm proud of you. Hindi na kailangan ni Pilita ng engrandeng kasal o panibagong pagkakagulo. Sa edad na iyon, ang mahalaga ay mahal siya ng tapat at tanggap siya ng buo. Sa mga huling taon bago ang tuluyang pagpanaw ni Pilita, si Carlos ay palaging naroon. Tahimik sa sulok, pero palaging nakatingin, laging nakabantay. Hindi niya kailangang magsalita, ang kanyang presensya ay sapat para iparamdam na si Pilita ay hindi kailanman nag-iisa. Sa huling bahagi ng buhay ni Pilita Corrales, hindi siya iniwan ng musika, pamilya at higit sa lahat ng pag-ibig. Sa katauhan ni Carlos Lopez,